maraming salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal para sa amin. Lord, ang prayer ko lang po sa araw na ito, sa service na ito, Panginoon. Prayer ko lang, Lord, na ma-experience namin itong kabutihan na ito. Na hindi lamang namin ito marinig, pero Lord, kami mismo, ang makadama, maka-experience, Panginoon, ng kabutihan at pagmamahal na para po sa amin. Kung may mga bagay man, Panginoon, na bumabagabag sa aming mga puso, kung may mga bagay man na nagdi-distract sa aming mga isipan, I pray na sa oras na ito, alisin mo po ito, Panginoon. At nawa ang iyong salita ay aming matanggap ng buo. And more than the things na pag-uusapan, more than the things na gagawin, Lord, I pray na ang bawat individual na nandito sa lugar na ito ay ma-experience ka. Ma-experience ang pagmamahal, ma-experience ang grasya mo, ma-encounter ka sa lugar na ito. Hindi nagkataon, Panginoon, na nandito kami. Hindi tsamba na nandito kami. Ito ay orchestrate mo, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ay mangungusap sa mga taong nandito. So Lord, I pray let your will be done sa oras na ito, sa araw na ito. At nawa walang ibang pangalan ang maitaas sa mga gagawin namin kung hindi ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Maghari ka sa service na ito. Katagpuin niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede mo isang malakas ang malakpak pa para sa ating Panginoon na buhay. Bago mauna po, batiin mo muna, umanap ka ng 5 tao at batiin mo muna siya ng mabuti ang Panginoon. Kung gusto kong paalala na nawa po makuha po natin, na maalala talaga natin or maisang puso po talaga natin kung ano ang meaning ng Pasko. Ng Pasko po, it's not just about gathering, enjoying, or it's not about the food. Yes, meron kaming queso de bola, o kaya masarap yung pagkain namin. It's not about the 13th month pay o Christmas bonus. Lahat ng excited na sa Christmas bonus nila, magsabi ng amen. Yung hindi nag-amen, akin na lang. Okay, so hindi lang siya sa mga ganong klaseng bagay na nangyayari at the end of the year or every December, hindi lang sa ganong pamamaraan, pero tayo po ay nagsiselebrate ng Pasko dahil ang main reason po, dumating ang ating Panginoong Jesus dito sa mundo. Amen? Sino dito grateful ka na dumating ang ating Panginoong Jesus para sa iyo? Sabi ng amen. We may think or we may ask, Pastor, hindi naman natin alam kung kailan talagang birthday ng Panginoon. Di ba? Hindi naman natin talaga alam kung totoo ba talaga na December 25 ba talaga siya pinanganak. Pwede tayong mag-argue, pwede tayong mag-debate. Kailan ba talaga pinanganak ang Lord? Baka September or July. Pero ito po yung gusto kong makuha natin. Na every December 25 or sa tuwing sasapit ang Christmas season, hindi man natin alam yung exact date, exact time kung kailan pinanganak ang Panginoon. One thing is for sure po, dumating siya para sa atin. Amen? Sabi mo sa tabi mo, para sa iyo. Dumating siya para sa iyo, para iligtas ka, para mamatay para sa iyong mga kasalanan, maging kabayaran para sa iyong mga kasalanan, nang sa ganun magkaroon ka ng walang hanggang buhay at panibagong buhay. Buhay ni enjoy mo ngayon. Kaya po naman, more than the things na pagkakabisihan natin, maalala natin na Christmas season ay season kung saan maaalala ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kaya naman po ngayong umagang ito, ang pag-aaralin po natin ay isa sa mga verses o isa sa mga verse na connected patungkol sa Christmas. Pero po, hindi tayo mag-aaral sa New Testament, bagamat ang event ng pagkapanganak ni Jesus ay connected sa 4 Gospels. Hindi na mag-aaral ng 4 Gospels ngayong umagang ito. Pag-aaralan po natin na isang prophecy sa Old Testament na connected po sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. So if you have your Bibles with you po, let's open our Bibles in Micah chapter 5. Basahin po natin Micah chapter 5. Ang sabi po dito, "Marshal your troops now, city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock
in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. Verse 5 po, ang first portion po ng ating verse, sabi dito, and he will be our peace. Sabi mo nga sa katabi mo, peace. Yung book po ng Micah, ang context po nito, or kung kikilalanin natin si Micah, siya po ay isang prophet sa Old Testament. Ang nangyari po sa nung panahon ni Micah ay siya ay nakatira sa Israel, and itong era ng Israel ay napakagulo. Bagamat ang Israel ay ang piniling nation ng Panginoon, ang mga Israelites, ang chosen people ng Panginoon, pinili ng mga Israelites na sumuway sa Lord. Nag-indulge sila sa injustice, nag-indulge sila sa idolatry, at iba pang mga masasamang mga bagay. Kaya naman, ang Panginoon, hindi lang si Micah ang ni-raise up niya, nag-raise up rin siya ng iba pang mga prophets, tulad ni Isaiah, pinakasikat siguro si Jeremiah, kilala natin, di ba? For I know the plans I have for you. But more than those things na alam natin, or mga verses na palagi nating nababasa, ang function ng mga prophets tulad ni Jeremiah, Micah, at iba pang mga prophets ay mag-serve as mouthpiece ng Panginoon sa bansang Israel. And itong book ng Micah, if you're gonna read this, it is a warning. A warning sa Israel, or it is a news sa Israel, na paparating na ang kalaban nila, or dadalhin sila ng Panginoon, o aalisin ng Panginoon ng covering niya sa nation ng Israel para sakupin sila ng empire ng Assyria. They will pay for the consequences ng kanilang mga kasalanan. Kaya naman nung panahon na ito yung binabahagi ng mga prophets, ito yung binabahagi ni Micah. But what's interesting po dito sa babasahin natin or sa binasa natin ay hindi lamang naging warning ang book ng Micah, bagkus ito rin ay naging mensahe ng hope. So sa bawat prophetic books, whether it is a major prophet or minor prophet, makakita tayo ng somehow message or message ng galit ng Panginoon sa Israel, pero message din ng hope sa Israel. And then doon yung sinasabi sa book ng Micah, na darating ang tagapagligtas nila, ililigtas sila, there will be a ruler na ililigtas sila, maghahari sa nation ng Israel, and ang finale po, they will experience peace. Of course, this is a prophecy na hindi lamang pertaining sa kung ano yung nangyari sa kanila, but this is a prophecy po na connected sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Itong ruler daw po na ito ay manggagaling, or itong ruler daw po na ito ay ang ating Panginoong Jesus, na hindi lamang magdadala ng kaligtasan sa bansang Israel, pero magdadala rin ng kaligtasan sa buong humanity. Sino dito grateful ka na na-receive mo ang salvation ng Panginoon? Magsabi ng malakas na amen. Hindi po ba? Kung walang Panginoon, kung hindi pinanganak ang Panginoon, bali wala lahat ng ginagawa natin ngayon. Kaya naman po, as we study God's Word through the book of Micah, the title po ng ating preaching or ng word natin ngayong umaga po na ito, The Coming Ruler. The Coming Ruler. So, ang sabi sa Micah, Micah chapter 5, may darating daw na ruler, na itinakda ng Panginoon para sa Israel. And alam natin ang ating Panginoong Jesus ito. So ngayon po pag-aralan natin yung description ng ruler na iyon, or netong hari na paparating. Unang-una sa lahat, makikita po natin that the ruler will be from one of the smallest and least. Ang sabi po sa verse 2, But you, Bethlehem, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, babasahin po natin, you are small among the clans of Judah. Yung translation po ng small, or yung other translation po ng small ay insignificant. Kung tatagalugin ko po, ibig sabihin walang kwenta, walang silbi, or walang value, walang bilang sa strict terms. Sabi dito, though you are small or insignificant among the clans of Judah, out of you will come for me. Mula sa pinakamaliit, mula sa pinakawalang kwenta, mula sa Bethlehem, darating ang ruler, darating ang tagapagligtas. Kanina sabi ko, this message is pertaining to the coming of Christ. Pero kung hindi lamang nito sinasabi kung ano yung mangyari kinabukasan, pero sinasabi rin po nito kung ano yung mangyari ng nakaraan. Bakit po? Dahil ang King David, or si King David po, siya po ay pinanganak sa Bethlehem. So if you're an Israelite, and binabasa mo itong verse na ito, alam mo na ang Bethlehem, nanggaling dito si King
David na tumalo kay Goliath. Pero po yung prophecy, hindi lang siya nagper-pertain kay King David, pero sinasabi niya rin yung paparating na ruler na masihigit pa kay King David at walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Here po we can see na ang ating Panginoon kaya niyang gumamit kahit yung mga bagay na tinuturing ng mga tao na maliit or insignificant. Amen? Maaaring mang sinabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo na insignificant ka, wala kang silbi, or wala kang kwenta. Pero here po we can learn, we can be reminded po ng Panginoon, madalas ginagamit niya yung walang kwenta sa paningin ng iba, yung walang silbi sa paningin ng iba, yung walang value sa paningin ng iba, para po malaman natin na it's not about us, it's not about the background, the mistakes that we have, it's not about who we are, but it's about the God who is moving or working in us. Amen? Ito ay patungkol sa Diyos na nagmo-move sa ating mga buhay. Hindi sa background mo. And maybe kung ikaw yung nasabihan at some point of your life na wala kang kwenta or wala kang silbi, God is reminding you na it's not about the criticism, it's not about the things na sinabi sa'yo ng ibang mga tao, but it's about the thing or the word na sinasabi niya sa'yo, that you are loved, you are valued, at ikaw ay iniligtas niya 2,000 years ago. Lahat po ulit ng niligtas, magsabi ng Amen. So in response po ngayon, kung ang Panginoon or ang ruler na ito ay magagaling sa least insignificant sa Bethlehem, hindi famous, hindi kasama sa trend, ano po yung response natin ngayon as modern Christians? In response po, we should live with confidence. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, confidence. And sa kaliwa naman, humility. Sino po nandito last Sunday, 10 a.m. service? Taas ang kamay. Okay po, ano po yung topic last Sunday? Courage. Okay, yung mga nagtaas ng kamay na hindi sumagot. Okay, susumbo ko po kayo, Pastor Alfred. Joke lang. Okay, courage. Nasaan ang source ng courage? Saan ang source ng courage? Saan ang source ng confidence ng isang tao? We may think na, okay, ang source ng courage ko or ang source ng confidence ko ay nakabase sa galing ko or sa diskarte ko or sa achievements, sa knowledge ko. Or maaaring pwede natin sabihin, ako kasi pinakamayaman sa lugar na to eh. Diba? Hindi lang 6 digits ang kinikita ko, 10 digits. Oh, ikaw na, 10 digits. Diba? Hindi lang kasi, nakatapos, ito kasi yung natapos ko sa buhay eh. Ito kasi yung dami lang na-achieve ko sa buhay. Pero po tayo as Christians, ang source po ng courage at confidence natin ay hindi nanggagaling sa wealth, hindi nanggagaling sa tao, hindi nanggagaling sa achievement. Ang source po ng confidence at ang source ng courage natin ay ang ating Panginoon. Bakit po? Kasi again, katulad ng principle na nakita natin kanina, ang Panginoon pinipili niya yung least at insignificant. Bakit? Para malaman ng mga tao na it's not about us, but it's about Him. Amen? So we should live with confidence dahil hindi po ito about sa ating kakayanan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi patungkol sa ating kakayanan, pero about sa pag-move ng Lord sa ating mga buhay. So we should live with confidence. Pero po, hindi lang dapat puro confidence. Dapat din merong humility. Pwede po bang ulitin natin yun? Sabihin natin humility? Humility. Tingnan mo yung katabi mo, humble ba yan? Humble to. Talagang pagkumbaba talagang may ibang mga tao na sobrang sa confidence. Okay na, talagang kayang-kaya ko na to. Pero po tayo dapat hindi lang confidence ang dala-dala natin, pero dapat din humility. Bakit po? Because as Christians, katulad ulit ng principle na pinag-usapan natin, recipient lang po tayo ng grace ng Panginoon. Recipient ka lang. Ibig sabihin, tinanggap mo lang yung grasya ng Panginoon. Walang naka-earn ng salvation. Walang naka-earn ng anointing. Walang naka-earn ng kahit na anumang mga bagay na tinatamasa mo ngayon, hindi mo yun ma-earn. Maaaring sabihin mo, dahil matagal ka na sa church, hindi mo ma-earn itong mga bagay na ito. Ito ay dahil sa grasya ng Panginoon. So in a sense po, dapat tayo ay humble. Bakit? Kasi po, lahat tayo dito, whether ikaw ay matanda, youth, bata, mayaman, mahirap, maputi, maitim, lahat po tayo dito ay recipient ng grasya ng Panginoon. At ang tunay po na Kristiyano, lahat ng tunay na Kristiyano, sabi ng Amen? Amen. Kasama po ako dito sa sasabihin ko po, at ang tunay na Kristiyano na nakareceive talaga ng grasya ng Panginoon, ang pinakaunang response
or ang pinakaunang transformation na mangyari sa kanya ay yung salitang humility. Bakit? Kasi alam mo mismo na wala kang na-achieve dito, wala kang may pagyayabang dito, wala kang may pagmamalaki dito, kundi ang Panginoon mo lamang. Amen po? Maraming salamat kay Lord kasi siya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Maraming salamat kay Lord kasi siya ang dahilan kung bakit ka nag-enjoy sa mga blessings na meron ka ngayon. We should live with confidence and humility. The next po, yung ruler po will come at a proper time. Sabi mo sa katabi mo, proper time. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son and the rest of his brothers return to join the Israelites. It directly pertains po to what's gonna happen to Israel. Okay? If yung other translation ng word na abandon, ang pinapalit dyan is they will be handed over to the enemy, which is the empire of Assyria. But again, this is a message of hope. Pwede natin tanongin, Pastor, bakit ganun? Bakit kailangan pang dalhin sila sa empire ng Assyria? Bakit pa kailangan silang i-hand over sa Assyria? Bakit hindi na lang pwedeng mag-shortcut? Bakit hindi na lang pwedeng padalhin mo na lang yung ruler at maging peaceful lang lahat, maging happy ending na ang lahat? I may not know the answer or I may have hints about the answer, but we can see here unang-una sa lahat, pinapakita ng Panginoon na ang Israel ay accountable sa kanilang mga ginagawa. Whether sila ay chosen nation, if they will choose to commit injustice, accountable sila sa Panginoon. And ito yung way of accountability for them. But it is not the end of the story. The punishment, the suffering, or the exile is not the end of the story. The end of the story is after nilang ma-hand over sa enemy, tsaka darating yung ruler, tsaka darating yung tagapagligtas nila. Tayo pong mga tao ngayon, or yung generation natin ngayon, gusto natin palagi instant, gusto natin palagi mabilis. Pero po ito po yun, sa Panginoon, walang mabilis, hindi dahil mabagal siya, pero dahil po yung time frame niya ay perfect po para sa atin. We may think the Lord ang bagal mo, we may think the Lord delayed ka, we may think the Lord nasaan ka na, pero hindi natin alam na yung mga bagay na inihanda sa iyo ng Panginoon ay sakto lamang po sa timing niya. Amen po? Amen. So in response po, we should be patient. Sabi mo sa katabi mo, patient. Patient. Okay? We should be patient and wait for God's timing. Ako po'y kumuha ng lisensya, driver's license, nakapagpa-renew po ako ng driver's license. And thank God naman po, na-extend ng 10 years. Nung nakita ko po yung bago kong license, natuwa po ako tsaka nalungkot. Nung una po sa lahat, kaya po ako natuwa. Kasi pagkakita ko sa picture ko, sabi ko, shucks, mas pogi na kumpara sa luma kong license. Yung sa luma ko po kasing license, hindi ko alam, pwede palang umiti ng konti. Kalbo pa po ako nun. So may yun ako, ganun po ako, parang, alam niyo po yun. Parang gusto ko magpahuli sa MMDA para kunin lang yung license. Pero po ngayon, medyo okay naman, improving. And nalungkot rin po at the same time kasi last year, or yung last na license ko po, 80 kilograms pa lang ako. Tapos pagkakita ko, 91 kilograms lang. In short, my growth. So magkakita ko, ayan. Pero nung na-receive ko po yung license, hindi ko talaga siya, shoutout sa LTO, katabi lang natin sila. Hindi ko nakuha yung physical copy kasi kulang pa raw yung kulang pa yung, parang may shortage. So I need to wait for 3 weeks bago ko makuha. Nung pumipila ako, ang daming mga taong nagre-reklamo, nasa na ba? Ang tagal na namin nag-aantay, ang tagal naman ng kopya. Yung iba, in-explain sa kanila, shortage. Yung iba naman, sir, pine-prepare lang po namin. And kapag dumating na yung license nila, yung mga reclamo or criticism nila mawawala. And then wala, nauwi na rin sila dahil masaya sila. Ano po yung gusto kong sabihin, bakit ko po sa inyo to sinasabi? A lot of times, we may ask God, Lord, may delay ba? Or Lord, meron bang shortage sa pagpapala mo? Lord, meron bang kulang? Or Lord, hindi ka ba nakikinig? Kaya meron mga delay? Or bakit may mga nahuhuli sa buhay ko? Pero ito po yun, yung pag-aantay sa Panginoon, hindi siya parang pag-aantay ng lisensya mo sa LTO. Hindi dahil may shortage, hindi dahil may kakulangan. Hindi dahil hindi kanya napapakinggan o hindi dahil hindi kanya nakikita. Kaya po natin kailangan mag-antay. Kaya po natin kailangan mag-antay at magtiwala po sa time frame ng Panginoon. Hindi po dahil pangit ang sistema niya, pero po dahil perfect po ang timing niya para sa atin.
Kapag dumating yung mga bagay na itinakda ng Panginoon, ito po ay sakto. Sabi mo sa katabi mo, sakto. Ito ay sakto at perfect po sa atin. Marami po sa atin, mahilig tayo magplano. Kahapon nagpaplano kami ng mga kaibigan ko, outing daw. Tapos ako hindi ako nagre-respond kasi alam ko drawing yun eh. Di ba Kuya Lu? So ako sabi, hindi ako, bahala kayo dyan, magano kayo dyan, overnight, tapos di mo tutuloy. So, pero ito po yun, madalas akala natin yung plan or yung time frame or yung schedule natin, yun na talaga yung the best. Pero ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, makinig po kayo, yung timing ng Panginoon, yun ang tunay na the best. Akala mo delay ang Panginoon, hindi siya delay, on time siya. Kasi bakit yung mga bagay na itinakda niya, yun ay sakto. Katulad sabi ko nila, yun ay sakto para sa'yo. Kung ako yung Israelite, binabasa ko, Lord, ba't kailangan pa namin ma-exile lang matagal? Dalhin mo na yung ruler, ipakita mo na yung ruler, dalhin mo na yung hari, iligtas mo na kami. Huwag mo na kami padaanin dito. Magkaroon na lang ng shortcut, pero sa Panginoon walang shortcut. Bakit? Kasi kahit yung proseso, kaya niyang gamitin para matuto ka. Para makita mo na wala kang ibang aasahan, wala kang ibang kakapitan kung hindi ang ating Panginoon, kung hindi siya lamang. Lahat ng kumakapit sa Panginoon magsabi ng Amen. Kapatid, hindi delayed ang Panginoon, siya ay on time. Kung sa tingin mo walang paggalaw, hindi siya gumagalaw, siya ay gumagalaw. Kailangan mo lang maging patient. Sabi mo sa katabi mo, patient. Hindi ka nag-aantay sa wala, hindi ka nag-aantay sa kakulangan, ikaw ay nag-aantay sa Panginoon na pinlano ang lahat para sa iyo. Palakpakan po natin ang Lord. Pinlano lahat para sa iyo. Next po, yung ruler po na yun, darating siya, ang sabi natin, darating siya sa perfect timing. Yung ruler din po na yun, the ruler will shepherd the flock. Ang sabi po dito, he will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. Alam niyo po ba na sa context ng ancient Near East, kasi yung Israelites sila ay nasa ancient Near East, yung tawag sa kanila. Pag pinagbabasa tayo ng Bible, yung Israelites, ang tawag sa lugar nila ay ancient Near East. Okay, ang context ng mga hari sa ancient Near East, hindi sila nagsisilbi sa mga mamamayanan. Hindi sila nagsisilbi sa mga citizen. Sila ang pinagsisilbihan. So paggising nila, kakain sila ng fruit. Sino gusto ng ganung buhay? Diba? Ako nasasabihan lang ako ng nanay ko, pag tamad ako, ito lang ako nasasabihan eh. Kung hindi ka hari Pero ganun ang buhay ng hari. Pag sisilbihan sila, pag aalagaan sila, yung mga tao magsaserve sa kanila, yung mga tao ibibigay yung resources sa kingdom, lahat ibibigay dun sa hari. Pero alam nyo po, itong hari daw po na pinrapisay, or itong hari parating, hindi lang siya maghahari, hindi lang siya mag-rule over Israel, pero aalagaan niya din yung country. Siya ay magiging shepherd. Gusto ko po makita natin yung difference ng ruler or ng hari at ng shepherd. Yung hari, siya yung nagtitake ng dominion, pero yung shepherd, siya yung nag-aalaga. Ano pong gusto ko sa inyo sabihin? Ang gusto ko po sa inyo sabihin, ito yung Diyos natin. Ito ang ating Panginoong Jesus na hindi lang siya dumating sa mundo para maghari, pero dumating rin siya dito para maging shepherd natin. Ang shepherd po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Ang role po madalas ng shepherd, or hanggang ngayon, ang role ng shepherd ay to lead the flock to green pastures and to protect them from any danger sa paligid. Ano po yung green pasture? Merong sikat na Bible verse. Ang sabi, the Lord is my... Mas malakas pa po, the Lord is my... The Lord is my shepherd. And sabi doon sa kabuuan ng verse na, the Lord is my shepherd, and sabi doon, He makes me lie down to green pasture. Kasi yun ang role ng isang shepherd. Ang role ng shepherd, dalhin ka doon sa green pasture. In a sense po, laging ini-illustrate ng Bible na tayo ay mga sheep or tayo ang flock. Bakit po? Because without the shepherd, we are lost. Maring kapatid, iniisip mo ngayon, alam ko na lahat. Alam ko kung nasaan yung green pasture. Alam ko kung nasaan nakaginhawaan ng buhay. Alam ko kung nasaan kumakuha yung success. Alam ko kung nasaan yung yaman or nasaan nakaginhawaan at comfort ng buhay. Pero again, sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, without Him, without the shepherd, tayo po ay mawawala. Tayo po ay magugutom. And hindi, katulad ng mga sheep, hindi natin kayang isustain ang ating mga sarili. Kaya naman po in response, ano pong response natin as God's people? We should submit to the guidance of our shepherd, Jesus Christ. Pwede bang sabihin natin yung pangalan niya, Jesus Christ? We should submit to the guidance of our shepherd, Jesus Christ. And also, we should be secured
in Him. We should submit. Sino po dito gusto mong makita yung green pasture na inihanda sa iyo ng Panginoon? Taas ang kamay pag sabi ng Amen. Sige po, yung iba, next time na lang po. Yung green pasture na yung inihanda sa iyo ng Panginoon, dinadala ka ng Panginoon doon every time that you submit to Him. If gusto mo makita yung green pasture na yun, you need to submit sa ating Panginoon. Kailangan mong sumunod sa Kanya. Kapatid, hindi ikaw ang shepherd ng buhay mo. Ang shepherd ng buhay mo ay ang ating Panginoon. Akala natin madalas, ay, pangit naman ang pagiging Christian. Kasi hindi ako ang shepherd ng buhay ko, pero mas maganda nga yun eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam mo na yung may hawak ng buhay mo, hindi tao. Ang may hawak ng buhay mo, Panginoon. And ang Panginoon, hindi kanya ililid sa basta-basta. Hindi kanya ililid sa taggutom or sa lupa na tuyot. Dadalhin ka ng Panginoon sa green pasture kung saan makakakain ka. Pag nauuhaw ka, makakainom ka at makakapagpahinga ka. If you want that green pasture, this is a reminder for us that yung ruler na sinasabi natin dito, we need to submit sa ways niya. We need to submit sa will na ibinigay niya sa atin. And also, we should be secured in Him. Pag sinabi natin secured, mag-secured tayo or magtiwala tayo sa Kanya dahil protektado niya tayo. Ang shepherd po, hindi niya lang nililid yung flock sa green pasture. Ang shepherd din, pinoprotektahan niya yung flock mula sa iba't ibang klaseng mga danger. So, kapag madalas may mga wild animals o kaya may mga magnanakaw, may mga tools yung shepherd para protektahan yung sheep, para hindi manakaw o kaya hindi makain yung sheep, pinoprotektahan niya yun. Same with us po. God is protecting us. When we are under Him or when we submit to Him, we are under His protection. Hindi ko po alam kung lumaki kayo sa mga communities na magulo, okay? Kung lumaki ka sa communities na magulo, madalas, hindi naman po at all times, madalas sa mga communities na magulo, yung pinakasiga doon, yung pinakamaangas doon, kapag kaibigan mo yung pinakamaangas doon sa lugar na yun, hindi ka magagalaw. Sasabihin mo lang yung pangalan niya tapos hindi ka magagalaw ng iba pang mga lesser siga sa lugar na yun. Yan, hinarang nung mga siga. Dayo ka dito parang bago ka lang Anong gusto mo? Anong gusto mong patunayan? Sasabihin mo lang yung pangalan ng siga. Pastor Neil Alejaga. Tapos, hindi mo sa lahat to, madalas lang ngayon nangyari. Tapos hindi ka nagagalawin ng mga tao. Hindi ka nagagalawin nun kasi kilala nila yung pinakasiga eh. Ano pa yung gusto ko sa inyo sabihin? Yung protection na nasa sa atin ay hindi protection ng tao. Parang wala akong naririnig po na amen doon Yung protection na nasa atin, hindi protection ng tao, hindi protection ng wealth o ng achievements mo. Yung protection na meron ka ay protection ng shepherd natin, ng ating Panginoong Jesus. And kung ikaw ay natatakot ngayon, not to invalidate the fear that you have, itong security na binibigay sa iyo ng Panginoon, that you are protected dahil under ka sa Kanyang presensya, under ka sa Kanyang care. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung bata ko, naglalaro kami nung kapitbahay namin. Tapos, accidentally, nabato ko ng bola hindi ko pa sinasadya, accidentally, nabato ko ng bola sa tiyan. Iiyakin yung kalaro ko na yun. So, nagpanik yung pamilya nila. Di ba, syempre, pag Filipino set up, talaga may lolo-lola, naglabasan lahat, lolo-lola. Sino mo ba sa apo ko? Eh di ako syempre, pa lang ako nun, 4 years old pa lang yata ako nun, tapos sabi ko, para akong dudumugin ng buong barangay. Tapos ang ginawa ko, pumasok ako pupunta kaming SM nun nantay ko lang yung mama ko, pupunta kaming SM nun, naalala ko. Punta ako sa loob ng bayan, ang ginawa ko lang, sabi ko, huwag na tayo pumunta ng SM, natatakot ako sa mga tao sa labas. Ang ginawa ko lang po nun, yumakap ako sa nanay ko, sabihin nyo ng mamas boy, okay? At baduy. Ang baduy po, hindi umaamin na mamas boy siya. Yumakap ako sa nanay ko, tapos mula sa labas ng gate, hanggang sa kanto namin, nakayakap lang ako sa kanya. Kasi kailangan ko ng aruga or kailangan ko ng tataguan dahil alam ko na yung mga tao na yun, hinahanap ako or what. Ganun din po sa atin. We may feel like we are overwhelmed right now. Or we may feel that we are surrounded by the things or by the people na gusto tayong sirain. But again, ang encouragement or reminder sa atin na kapag ang shepherd mo ay ang ating Panginoong Jesus, sagot ka niya. Mamaya po, kakantayin po natin ang altar song po natin, When I Say Your Name. Yung bridge part po ng When I Say Your Name, ang sabi doon,
and you hide me. Merong ano doon, and you comfort and you hide me. May line na and you hide me. Nagtataka ako, bakit may term na you hide me? Pag pala binasa mo sa Psalms, madalas sinasabi ng ng mga psalmist, kahit si David, Lord, hide me. Bakit kasi surrounded na sila ng mga tao or surrounded na sila ng mga enemies or challenges ng buhay? Lord, hide me so that I may be filled by your presence. Hide me so that I may be secured in your presence. Nawa po magkaroon tayo ng ganong puso and pwede tayong tumakbo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, hide me. Punuin mo ako ng presensya, punuin mo ako ng kapayapaan dahil sa'yo ko lamang ito matatagpuan. Palapakan po natin ang Lord. May you hide us, Lord, and may you fill us. May you fill us with your presence and your love. We are secured kapag kasama ka po namin. Last but not the least po, this ruler na pinag-uusapan po natin, this ruler will be the peace. Sabihin mo sa katabi mo, peace. Sa isa mong katabi, gentle naman, peace. Sa Katoliko, diba? Peace be with you. The ruler will be the peace of the people. Ang pinakaunang portion ng verse 5, ang sabi dito, yung ruler daw po na yun, and he will be our peace. A simple English translation. But if you will check the original Hebrew translation po ng salitang peace, it means shalom. Ngayon, kausapin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, shalom. Sa isang ulit na katabi, baka di nakikinig, shalom. Ang shalom, rich yung translation niya. Rich yung translation niya. Bakit? Ang ibig sabihin pala ng shalom, completeness, soundness, safety, relationally in peace with God, tranquility, calmness, welfare, prosperity, and success. Ang sabi, paparating na ruler, yun ang magiging peace ng Israel. Hindi yung absence ng war, hindi yung absence ng exile, pero ang magiging peace ng Israel ay hindi nakadepende sa sitwasyon, sa bagay, o sa lakas nila. Ang peace ng Israel ay nakadepende doon sa ruler. And ito po yung daladala niya na peace. Hindi peace ng mundo, pero shalom. Ito po yung nawala sa atin. Nawala sa atin ito nawala sa tao ito nung nagkasala si Eva at Adan. Nung nagkasala sila, nawalan ng shalom. Kaya kung mapapansin nyo, maraming mga tao ngayon, bakit ganun mayaman naman pero hindi complete? Bakit ganun? Secured naman ako or ang dami ko nang ginagawa sa buhay, ang dami ko nang, marami naman akong business, pero bakit I feel na hindi ako safe? Bakit ganun? Pinalakpakan na ako ng mga taong gustong-gusto kong i-please, pero hindi pa ako pa rin maramdaman yung success. Bakit ganun? Okay naman yung nangyari, pero walang calmness. Feeling ko temporary lang yung kasiyahan, temporary lang yung peace sa buhay ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi walang shalom. And ito yung daladala ng ating Panginoong Hesus. Ang daladala ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang peace ng mundong ito. Ang daladala ng ating Panginoong Hesus ay yung shalom. Nang sa ganun, makumpleto po tayo. Hanapin mo man ng mga bagay na kukumpleto sa'yo. Hanapin mo man ng ibang mga bagay na sa tingin mo magkukumpleto sa'yo. Magdadala ng completeness, safety, welfare, prosperity. Yung mga bagay na hindi nila madadala, kapatid. Ang makakapagdala lang ng shalom sa'yo ay yung ruler, which is si Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Lord. And that peace po is available po para sa ating lahat. So in response, we need to live and enjoy the peace that we have in Jesus Christ. Pastor, paano kung dami ng sitwasyon sa buhay ko? Pastor, paano kung hindi ko na makita yung hope sa buhay ko? Pastor, paano kung ganito yung nangyari sa buhay ko? Pastor, paano? If I'm gonna be honest with you po, itong mga nakaraang 2 linggo, ito yung isa sa mga, sabi ko, pinakamahirap na season din ng buhay ko. May mga taong kailangan na, may mga mahal ako sa buhay na kailangan nila ng kagalingan. And grabe yung worry, grabe yung mga breakdown moments na hindi nakikita ng mga tao sa paligid. Pero ako lang talaga, parang grabe yung pag-aalala. But then I realize, ito yung peace or ito yung shalom na binibigay ng ruler. The peace is not in the absence of external wars around us. The peace is not the absence of the internal things or internal struggles na nangyayari within us. But the peace na dinadala ng Panginoon ay yung peace kung saan siya ay present sa ating mga buhay. Kapatid, maaaring magulo ang sitwasyon mo ngayon, but still you can experience completeness, safety, calmness sa presensya ng ating ruler, sa presensya ng ating hari. Walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Bakit? Because again,
the peace that we have is not on the situations, is not dependent sa isang tao or sa wealth natin. The peace that we have ay nasa ating Panginoon. And hindi mo man alam kung ano yung mangyari bukas, alam mo naman kung sino yung nandoon bukas. Sino yung nag-aabang bukas. Sino yung nakakaalam sa kung anong mangyari bukas. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Hindi mo man, sige mo, palakpakan natin ang Lord. Hindi mo man alam kung ano yung mangyari next. Hindi mo man alam kung ano yung mangyari next. Madilim man ngayon, alam mo naman kung sino kasama mo sa darkness. Ang kasama mo sa darkness, ang kasama mo sa next, o yung nag-aabang sa next, ay ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, hindi mo kailangang matakot kasi kasama mo siya. Matakot ka kung yung next step mo, wala siya dun. Pero ito yung security na binibigay niya sa atin, na kapag tumapak ka sa lugar na kung saan kanya pinapapunta, hindi mo kailangan mag-alala, hindi mo kailangan mangamba. Tanongin niyo ako kung bakit. Yung malakas, yung mga nakikinig, magtanong po ng bakit. Kasi nandun siya. Anak, sumunod ka sa akin, nandito ako, hindi ka mapapahamak. May shalom, may completeness. Sige po, huwag po natin tiisin ang palakpak-palakpak natin, Lord. If you want to experience that peace, right now, ito po ay available sa atin. Hindi mo kailangan magpakamatay para sa peace na yun, kapatid. Para sa security, para sa safety, para sa calmness na yun. Hindi mo kailangan lumha kahit ano. Kailangan mo lang maniwala at tanggapin yun. Dahil matagal na itong ibinigay ng ating Panginoon. And again, this message is a reminder for us to receive and live with that shalom or peace na available po para sa ating lahat. Muli isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ang nagbibigay ng kapayapaan para sa atin. Let's pray. Lord, maraming salamat. Salamat, Lord, dahil tunay na mabuti at faithful ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung gaano ka faithful sa iyong word sa Old Testament, ganun ka rin ka-faithful sa iyong word sa New Testament dahil nakita namin ang fulfillment ng prophecy na ito wala sa buhay ni Jesus. Lord, hindi ka tumigil doon. Hanggang ngayon, ikaw pa rin na nag-fulfill, Panginoon, ng mga bagay na pinangako mo sa amin. Mga bagay na inaasahan namin sa iyo. Itinatawid mo kami palagi, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, as we worship you, I pray na sa bawat individual ngayon, magkaroon kami ng personal experience nitong shalom na ito, nitong peace na ito. Then Lord, again, it is free. Completeness is free. Soundness, success, prosperity, all of these things, Panginoon, is free. Dahil ito'y ibinigay mo nung ito'y nabuhay at namatay at muling nabuhay muli, Panginoon, dito po sa mundong ito. All we need to do is to believe in you, receive you, receive the peace na nanggagaling po sa iyo. Kaya naman, Panginoon, as we worship you, I pray, Panginoon, that you will move, Holy Spirit, move, Panginoon, sa aming mga puso. We may be overwhelmed by the things na na-experience namin. We may be tired, Panginoon, sa pagbuhat ng mga burdens na dala-dala namin. But this is a message of hope na mayroong pag-asa, Panginoon. Ang pag-asa na yun ay dumating na. Ang pag-asa na yun, ang kapayapaan na yun ay dumating na para sa amin. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord and lahat tayo po ay tumayo. Tayo po tayo lahat and let's worship hindi isang Panginoon na buhay. Your name, I know there is healing.
sa Book of Micah, yung ruler na pinraphesy sa Old Testament, itong ruler po na ito ay dumating na. This ruler came and died on the cross 2,000 years ago. And every day, He is knocking on our hearts. Pwede ba natin ipakita yung slide? Every day, He's knocking on our hearts. He's knocking on our lives. Not just to remember Him, but to let Him reign sa ating mga buhay. Hindi na po natin kailangan mag-antay. Hindi na po natin kailangan hanapin itong ruler na ito. Hindi na po natin kailangan matakot, mawalan ng pag-asa, mangamba, dahil ito'y dumating na 2,000 years ago. Dumating na siya 2,000 years ago upang mamatay at muling mabuhay para sabihin na pwede akong maghari sa buhay mo. At kapag akong naghari sa buhay mo, anak, hindi kita papabayaan. Hindi kita papabayaan. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Dumaan man ang mga bagyo, hindi ka ulubog. Sirain ka man ng ibang mga tao, hindi ka masisira. Mawalan ka man, magkakaroon ka. Papagod ka man, mag-restore ka. Kasi anak, daladala kita. Anak, akong naghahari sa buhay mo. That is the invitation ng ating Panginoon. Yung ruler po na yun, His name is Jesus. And one day po, He will return para sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. He will return for us and fulfill the hope that we have in Him. Kapatid, hindi ka umaasa sa wala. Hindi ka pumupunta dito para sa wala. Hindi ka umaasa sa tao, hindi ka umaasa sa kung saan man. Umaasa ka sa Panginoon na buhay. Hindi ka umaasa sa Panginoon na patay. Umaasa ka sa Panginoon na sobrang makapangyarihan. At siya'y muling nabuhay para sa iyo. Umaasa ka sa Panginoon na muling babalik para tanggalin lahat ng mga sakit, mga luha, mga bighati, mga paghihirap na dinanas mo dito. At sabihin na, anak, mahal kita. Anak, mahal kita. At kayang-kaya makumpleto ng buhay mo sa presensya ko. Yun ang mensahe po ng Pasko. It's not just about celebration or it's not just about remembrance, but it is also a message of hope for all of us. An invitation for all of us. Maybe we know this thing. Alam na namin to, Pastor eh. Madaling sabihin yung salitang surrender. Madaling sabihin yung salitang submit. Pero mahirap gawin. Pero naniniwala ko na sa oras na ito, itong invitation sa atin ng Panginoon, na muli natin isuko ang buhay natin sa Kanya, na muli natin ibigay ng buong buo, hindi lang every Sunday, pero sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya naman kung ikaw yung tao na yun, you think na ikaw ang in-control sa buhay mo, kapatid, ang mensahe, hindi ikaw. Kahit pilitin mo na magiging control ka, kapatid, hindi mo kakayanin masustain ang sarili mo. But again, this is a message of hope na pwede mong isurrender ang buhay mo sa Panginoon. If you're that person, you want to surrender your life or resurrender your life sa Panginoon, pwede mong itaas ang iyong kamay and let me pray for you. Lord, you see His hands, Panginoon. You know, Panginoon, ang bawat situation na dinadaanan namin. Unang sa lahat, Lord, patawarin mo kami. Kung madalas kami nag-take control or kami naging ruler ng aming mga buhay. But Lord, ngayon sa araw na ito, we recognize your sovereignty. We recognize your power. We recognize you, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. So Lord, I pray sa bawat individual na nandito. I pray, Panginoon, that they will see, they will experience the green pastures, Panginoon, na inihanda mo po sa kanila. I speak peace. I speak shalom, Panginoon, sa buhay ng mga taong nandito, mga nakataas sa kamay. I speak, Panginoon, peace, na kahit ano ang mga situation sa buhay nila, Panginoon, sila ay magiging secure. Hindi dahil sa absence ng mga situation sa buhay nila, pero dahil sa presence mo, Panginoon, sa presence mo sa kanilang mga situation. Lord, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang Diyos namin sa simula. Ikaw ang Diyos namin sa gitna. At Lord, Ikaw ang Diyos namin hanggang sa dulo. Naway itong tumatak sa buhay ng bawat isa. At naway magpatuloy kami na isuko ang aming buhay at patuloy kami magtiwala para lamang sa iyo. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. At muli, sino dito naniniwala ka na buhay ang Panginoon? Ang pinakapitan mo. Sino dito naniniwala ka na ang Diyos mo ay mabuti sa lahat ng pagkakataon? Kung ikaw ay naniniwala na so worship our God because He deserves it. Ano bang season ng buhay mo, siya ay present. Ano bang mga pagkakamali mo, ano man ang mga pagkukulang mo, siya ay present. Mahal ka niya. Ano man ang mga failures natin, ano man ang mga takot na nadarama mo, mahal ka ng Panginoon. He is our shepherd. He is our Lord. He is our ruler.
ng mga Diyos ng ibang hindi natin, Panginoon. Pwede mo isigaw natin ang kanyang pangalan? Jesus! Hallelujah! Taas natin ang ating mga kamay, Lord. I pray, Panginoon, sa bawat individual na nandirito, Panginoon. I pray na itong mensahe na ito ay mag-stick sa amin. And as we approach the Christmas season, Lord, naway, tignan namin ito, Panginoon, kung ano ang original na meaning nito. At ang original na meaning nito, Panginoon, ay ang invitation mo sa amin to surrender our lives to you. Nawa, patuloy kami sumuko, patuloy kami magtiwala, patuloy kami mag-antay, Panginoon. At nawa, gamitin mo ang bawat mga tao na nandito. We may think, Lord, that we are small or insignificant, pero Lord, we believe, Panginoon, that it's not about us, but it's about you. Use us, Lord, to be the carriers of hope, Panginoon. Hindi man kami ang pinaka sa mga ginagawa namin, pero Lord, kapag kasama ka namin, kaya namin madala ang mensahe na ito. Kaya namin madala ang mensahe na ito. Nawa itong mensahe ng pag-asa, ang gospel, ang good news ay makarating sa mga taong nangangailangan, sa mga taong broken, sa mga taong nasa kadiliman. And I believe, Panginoon, na gagamitin mo ang mga taong nandito upang maipamahagi ang balita ngayon. Maraming salamat, Lord. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Maghari ka sa aming simbahan. Ang pangalan mo lamang ang aming itataas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung wala ka sa palang pagpamili, para sa ating Panginoon na buhay, sabihin mo sa katabi mo, bago ka upo, sabihin mo sa kanya, Jesus is here. Jesus is here. Kaya na po tayo makaupo. And let's watch this video.